morning mga kaulad. So welcome po sa Agri TV. So this is ARC Boss Franz TV. So baybayan niyo po ako sa aking indoor setup sa pag-aalaga po at mga tips ng red clarkie or crayfish dito sa pets at iba pa. Tawag sa kanya crayfish or crawfish. Sila po yung also known as freshwater lobster. Very common po sa Pilipinas. Dinala po yung tinatawag na ARC or Australian Red Claw. So marami pong klase ng crayfish, pero ang Pilipinas po talaga na marami po talaga alaga at gusto mag-alaga nung Australian Red Claw crayfish. Pero ngayon po na-discover nila na meron palang iba't ibang kulay yan. So isa po sa napakagandang kulay po yung kulay pula, yung po yung tinatawag na red clarkie na galing din po sa Amerika. So parehas din po sila, nakakain, rich in protein at maganda po sila sa health dahil meron po silang omega 3 at delicacy po sila sa ibang bansa. May nagkwento sa akin na maganda raw po yung crayfish. Ang challenge ko po, dahil wala nga po akong malaking lupa, kung baka pwede siyang alagaan sa aquarium. So sinearch ko siya sa internet, nagulat ako na kaya pala sa aquarium. So agad-agad naghanap po ako ng mabibilhan. So nag-try po ako. Kaya lang po, kailangan po pala may set up talaga yan na maganda. Quality na tubig, may oxygen po siya para po mabuhay po yung crayfish. Bago ko kayong maghanap or bumili ng crayfish, unahin nyo muna po yung setup. At depende po sa dami ng yung bibilin. Pero I suggest po, ang bibili nyo po yung tinatawag na quadro. Kasi I started po sa trio or nagbenta rin ako ng trio. Ang ibig sabihin po ng trio, tatlo, isang lalaki, dalawang babae. Ang naging challenge po kasi, ang ating pong alaga na crayfish is, ang tawag po sa kanila is escape artist. Ang gagaling po nilang tumakas. So pag tumakas po yung lalaki, nawawalan po ng asawa yung dalawang babae. So hindi po sila dadami. So I recommend nga po yung quadro na tinatawag para kahit papaano kung may mawalang babae o lalaki, at least matutuloy po yung pagbibreed natin. Pinakamaganda po sa beginners po talaga yung juvenile pa lang po para nasusubayan nyo po yung pagbubuntis nila. They started, magbubuntis po sila 50 eggs to 100 hanggang umabot po ng 1,000 yun. So nabubuntis po sila 3 to 4 times a year po. So ang disposal po talaga niya, sabi nga from 4 months to 6 months po, yun po yung magandang breeders po talaga. Then, kasi po pag lumaki na po sila ng mga 6 to 7 inches, for food consumption na po sila. Pag maganda po yung alaga, malaki po sila ng 1 inch per month. Hindi ba naman 0.5 inch per month po. Kaya depende po talaga sa papakain pa rin po. Kasi kung usually pinapakain nyo lang po, puro, for example, gulay, healthy lang sila, hindi sila tataba. Kailangan po pakainin sila ng mga protein foods para mas mabilis po silang lumaki. Number 1 po, kailangan po bibilin ninyo yung quality. Maganda nga, nakikita nyo, pag inuuli nyo, matatapang sila. Ibig sabihin, maliligsi sila. Hindi naman po masama kung walang sipet kasi tumutubo naman po yun after molting. Hindi po totoo yun na kapag kaputol ang sipet, hindi po mabubuntis. Wala akong kinalaman yun. Ako po kasi nagre-release po ako, quality na talaga siya, kompleto na po siya. Tapos meron na po siyang hides din, tsaka may pagkain na rin po. Para po yung bibili po, hindi na po sila maghahanap pa. Kung ikaw po ay nakafocus talaga sa maging negosyo mo ito, I better suggest, bilhin nyo po yung quadro na 5+1. Ibig sabihin po, yung 5, that is 20 dahil may libre pang 4. So 24 pieces po siya. Lumalabas po, 12 lalaki, 12 babae. So sa ganung setup po, nilalagay po siya sa trapal pan. Hindi po pwede sa concrete pan kasi pagka maluwag po, hindi sila magkikita-kita, hindi po mabubuntis yung babae. Kailangan po may community sila, then i-check nyo po siya every 2 weeks or 1 month kung meron pong buried. Kasi po, kailangan po natin i-isolate yung nabubuntis po. So again, mga kaunlad, this is ARC Boss Franz TV sa ating indoor setup. So sa mga newbie dyan, susubaybayan nyo po ang step-step na pag-aalaga ng crayfish farming dito sa Pets at Iba Pa.
morning mga kaunlad, this is ARC Boss Franz TV. So welcome po sa Agri TV. So sa mga newbie po, itong tuturuan po namin kayo sa proseso ng tamang pag-aalaga ng tinatawag na red clarkie or crayfish dito sa Pets at Iba Pa. Actually, hindi naman po siya ganun kahirap alagaan, pero you should have time sa pagsilip. So at least kahit 3 times a day para ma-monitor nyo kung meron na po bang nag-molt or may na-dead spot. Tapos kung may buried. Kasi nagkakaroon po siya tinatawag na ammonia o sanhi po ng pagkalaso ng ating tubig. Kaya kailangan po talaga, may oras po tayo para i-check po lagi kung malinis po ang kanilang water condition. Ang tank po na tinatawag or lagayan, depende po yun sa dami na inyong aalagaan. Pero kung ikaw po ay newbie, ang tinatawag na quadro, so 4 po yun, 2 lalaki, 2 babae. Depende rin po yung sa size. So kung ang size nyo po ay nasa 2 to 2.5 inches, pwede na po sila sa 2.5 gallons lang po. Pero dapat po meron pong hides or yung tinatawag na PVC to avoid bullying po. Ngayon kapag po mas malaki or 3 to 3.5 inches, at least 5 gallons po, mas maganda po sa kanila. At kung magkakaroon naman po sila ng mga anak na, so I suggest po meron po kayong concrete pond or trapal pond. Sa tubig naman po, pwede naman po yung mga free flowing kasi sila po yung tinatawag na fresh water lobster. Ang challenge lang po pag nandito ka sa Manila, wala ho tayong continuous flowing ng tubig eh. Kaya meron lang ho tayo tinatawag na nawasa. Ang maganda naman po sa nawasa, pinapatay na po kasi ng chlorine yung mga mikrobyo. So kailangan lang po, meron po tayong tinatawag na stock water. Ibig sabihin po stock water, maglalagay po kasi isang timba or drum, 1 to 3 days po, mawawala na po yung chlorine nun. Importante po sa kanila yung tinatawag na aerator. Ang aerator po ay nagpo-produce ng tinatawag na oxygen. Kinakailangan nyo po gumamit ng water pump kapag po kayo ay nag-alaga na ng mas marami po. Kasi po mas mabilis po dumumi yung tubig kapag mas marami po sila. Kaya kailangan po gumagamit na po tayo ng water pump. Ang ating pong mga alaga, hindi mo nila kailangan po ng sobrang lalim na tubig kapag ikaw po ay baguhan. So I suggest po at least 2 inches lang po yung tubig. Pwede po kayo maglagay ng mga bato-bato para if ever po na gusto nilang makalanghap ng sariwang hangin, pwede po silang umakyat doon. Then ang iba pa pong accessories dyan, yung tinatawag na hides. Meron po tayong tinatawag na guppy grass. Ang guppy grass po, galing sa word na guppy fish, kasi po yung mga fry po, yung mga baby po ng guppy, doon po nagtatago. Ang guppy grass po, siya po ay nagpo-produce din po ng oxygen. Ang good news po, para rin po siyang herbal na ginagawang pagkain po ng ating mga crayfish din. Ang pagkain po natin ng crayfish ay yung tinatawag na PO1 sa mga craylings. And then yung PO2, PO3, PO4, and PO5, yan po ay 2 inches pataas. So ito po ay rich sa protein para po mabilis silang lumaki at the same time mabilis po silang mag-breed. Para po mabilis silang mag-molt or nagpapalit po sila ng mga shells. Ang pagkain po ng buntis, every other day lang po, bibigyan niyo po sila kahit 3 butil lang po. Kasi po kapag nag-molt po yung buntis, may possibility po madrap po niya lahat yung eggs. So ang pagkain lang po niya, yung tinatawag na guppy grass, meron lang po siyang herbal doon, gulay, para po mapanatili na healthy po siya. At huwag po pakakainin ng rich in protein para maiwasan po na tumaba siya or lumaki at maiwasan po natin pagmumod. Kapag ikaw ay newbie, I suggest dapat po maganda makapanood po kayo or maka-visit pa sa mga farm para mas marami po kayong makuha mga impormasyon or mga details sa pag-aalaga. Pero pinakamaganda po, you should buy po ng quadro para kahit papaano po na-experience yun na po. Pero dapat po, prepared po yung tamang setup tulad po ng tangke, oxygen, hides at pagkain po nila. Sana po, marami kayong mga natutunan, lalo po sa mga newbie. So, kung gusto nyo po at meron po kayong mga katanungan, pwede nyo po i-follow ang aking page, no? ARC Boss Franz TV lang po. Pwede nyo po ako i-chat dyan para po masagot ko po yung mga katanungan. So, abangan po ninyo yung mga susunod na episode, lalo po sa pag-aalaga at pagpaparami. Yung po yung tinawag na buried. Pag nabubuntis na po sila, kailan po sila manganganak at paano po alagaan yung kanilang mga baby craylings. No? So, bayan po natin dito po sa Pets at Iba Pa.
Okay, good morning mga kaunlad. So welcome po sa Agri TV. This is ARC Boss Franz TV. Tuturo po namin yung episode nito ang pagpaparami at pagbibreed ng crayfish dito sa pets at iba pa. Meron po tayong ina-out na mga breeder sizes. Nag-start po sila 2.5 inches. Ang pinagkaiba lang po, ang eggs po nila usually mga 50 to 100 lang. Habang lumalaki po sila, dumadami po yung pwede nilang maging eggs or maging buried. Kaya po tinawag na buried kasi para po siyang berry. Mga bilog-bilog po siyang maliliit. Tsaka po ito po ay na-hatch within 6 weeks to 8 weeks po. So ready for breeding na po sila. Basta nag 4 months to 6 months po. Pero meron po tayong tinatawag na early pregnancy sa sizes po na 2.5 inches lang, pwede na po silang ma-buried or mabuntis. Mas maganda po kung yung pong mga alaga ay nasa aquarium, madali po kasi masilip yun. Once po na nakatikom na po yung tail nila or buntot, makikita nyo po na meron na mga kulay itim na mga itlog. About sa breeders po, you can start po ng quadro. So ang quadro po, pwede nyo po siya pagsamasamahin sa isang aquarium or storage box, or pwede rin po tig-dalawang pair sila, no? Para maging mag-asawa po sila. Hindi po sila pwede ilagay sa malaki. Bakit? Hindi po sila magtatagpo-tagpo kasi. Kaya kailangan po, ilagay niyo po sila na medyo magkakalapit sila para po mabilis silang magkita. Pagkano po makikita nyo sa aquarium, magkadikit po sila or magkapatong, pero magkatagilid po, no? Nagme-mate po yun. So, hayaan nyo lang po, huwag nyo po silang istorbo yun. Pero nagkaiba nga lang po nun, hindi ho nga ho sila nahihiya, kahit marami ho silang kasama, nagme-mate po sila. Actually, malalaman nyo po, pagka nag-mate na po sila, you can check po within 1 week kung may eggs na po. Pero usually po, within 6 hours lang po, nagkakaroon na po ng itlog. Pero hindi ho kasi nakukuha siya sa isang mate. Kailangan po, madalas nagme-mate, or basta i-check nyo lang po within 1 week kung may eggs na po, you need to isolate po agad yung mother crayfish po. Then lalagyan nyo po yun ng guppy grass na magsisilbing pagkain nila, at meron po silang hides na magiging taguan po nila. So kapag po meron po kayo na buried, for example 3 po o higit pa yung na buried ninyo, mas maganda po i-isolate po natin sila na tagi-isa po silang lalagyan. Maliban na lang po kung meron po kayong concrete pan or trapal pan, pwede nyo po silang ilagay doon, pero po meron pong taklob na may mga butas na maliliit para if ever po magpagpag sila, lalabas na lang po yung mga tinatawag na baby craylings doon sa butas-butas para po hindi nila makain po yung kanilang mga magiging anak. 6 weeks to 8 weeks po, pwede na po silang ipagpag. Kailan mo sila dapat ipagpag? Kapag nakikita nyo po na meron silang mata at yung mga baby gumagalaw na po at humihiwalay na, so yun na po yung time na pwede nyo na po siyang ipagpag. Ibig sabihin po, kaya na po maging independent ng mga baby craylings. Kapag po naipagpag na, so you need po ihiwalay na yung nanay. Ibalik na po yung nanay dun sa dati niyang asawa para pwede na uli silang mag-mate at magka-baby po ulit. Pero iba naman po, pinagpapahinga mo na po nila yung nanay at least kahit 1 month. Ang mga baby craylings po natin, after po ipagpag, bawal po muna po natin sila pakainin. Ang usually kinakain po nila yung mga lumot-lumot po at yung guppy grass. So 1 week po, yun lang muna po yung pagkain nila. Madalas po yung mga babies na yan, namalaki po sila ng kalahating inches per month. Pero kung maganda po yung alaga ninyo at maganda po yung environment nila, like mga mud pad, concrete pad, namalaki po sila ng 1 inch per month. May papayo ko lang po pag meron po kayong buried na alaga or mother cray, huwag niyo po sila madalas hawak-hawak at silip-silipin kasi po parang ano po sila, territorial po sila. Ayaw po nilang nai-istorbo sila. Kaya nangyayari po usually, kahit may 10 pong buried, usually 3 lang po yung natutuloy, yung 7 po nadadrop. Bakit? Nai-stress po. Pero pagdating naman po ng time, pag nasanay na rin po kayo, mabubuhay nyo na rin po yun. Pero may mortality pa rin po yun. At least nababawasan po, magiging 20% na lang po yun. Sana po meron po kayo natutunan sa pagpaparami o tamang pagbibreed na ating crayfish. Kapag po meron po kayong katanungan, pwede nyo po akong i-chat sa aking Facebook fan page, ARC Boss Franz TV. Anytime po, masasagot ko po yung mga katanungan. So, subaybayan po natin sa susunod na episode. Paano naman tayo kikita ng extra sa pag-aalaga ng crayfish farming dito sa pets at iba pa.
morning mga kaunlad. Nandito po ulit tayo sa Agri TV. This is ARC Boss Plants TV. Ito po yung aking indoor setup. Ngayon po, itong episode na ito, ituturo po sa inyo kung paano naman tayo kikita sa pag-aalaga ng crayfish dito sa pets at iba pa. So napakalaki po ng demand ng crayfish sa buong Pilipinas. As of now po, wala pa po tayo sinatawag na per kilo or food consumption. Nandito pa po tayo sa breeding area. So ang bentahan po ng crayfish ngayon is by size muna. Nag-start po yan ng 1 inch, 1.5, 2 inches, 2.5 hanggang sa 6 inches po. So nagbe-base lang muna tayo per inches. Meron na po iba nagbebenta ng for food consumption, pero usually po, yun po yung 6 to 7 inches na puro lalaki lang. Kasi po yung babae, yun po yung ginagamit natin pag-breed. Pero later on po, darating po na magiging mura na rin po yan at for food consumption na rin po sa buong Pilipinas. Ang kitaan po rito, dalawa kong klase. Pwede nyo po kayo magbenta ng craylings at pwede po kayo magbenta ng mga tinatawag na breeders. Ang craylings po, usually po, ang presyuhan po niyan nasa 50 pesos. For example po, quadro. Apat po yun, dalawang lalaki, dalawang babae. So kung malaki na po sila, kaya po magbuntis ng isang babae ng 500 eggs. So kung dalawa po sila, that is 1,000 eggs. And din po, pag nabuntis po sila, 6 to 8 weeks po, ma-hatch na po yun. Aalagaan nyo po yung craylings at least 1 to 2 months. Ang importante po, nag 1 inch sila. Pwede nyo na po sila ibenta at least 50 pesos each. So, i-compute po natin. 1,000 pieces times 50 each, that is 50,000 pesos. Sa quadro pa lang po yun. What if may 10 ka pang quadro? So, mas malaki po yung potential na pwede po kayong kumita. Paano po kayo makakabenta? Simple lang po. Marami naman po social media. Video nyo lang po at makikurious po yung tao at matutuwa po. Gusto rin lang po mag-alaga. So, bibili rin po sila sa inyo. Usually po, ang puhunan talaga sa pagki-crayfish po, nag-start po yan sa 50 pesos each. Or kung bibili nyo po yung quadro, usually 1,000 plus po yan. Minsan umabot pa po mahigit 3,000. Depende po kasi siya sa laki. Okay? Ngayon po, ang ARC Boss Plants TV, may programa po ako. Once po nag-avail po kayo sa akin, magiging affiliate na po kayo sa akin, na sa susunod na bili nyo or meron po kayo nirekomenda, you will earn or you will have discount na 10% po sa bawat referral or bibilin po ninyo. Ang tinatawag na return of investment, walang 6 na buwan po, mabilis pong bumalik yung return of investment. Bakit? Kasi po, yung binili niyo pong breeder, within 2 months po, pwede po sila mag-buried. So, after 2 months po uli, pwede na sila magpagpag. So, that is 4 months. Yung 2 months uli, lalaki po uli sila ng 2 months, that is 6 months. Pwede na po kayo magbenta ng craylings. Usually po, nagkakandak po ako ng tinatawag na free seminar ng crayfish farming. So, marami po pumupunta sa akin dito. Bakit? Kasi po, ang mga tao po, dahil face-to-face na po tayo ngayon, mas gusto po nila ng actual na nakikita po kung paano po inaalagaan at pinapalaki. At kung may mga katanungan po sila, mas mabilis ko po ang nasasagot after po ng aking seminar. Usually po nagsiseminar po ako tuwing Sabado, or you can invite me po sa inyong lugar basta mayroon po akong time para mag-conduct po ng seminar at may bigay ko po sa inyo kung ano po yung quality na kailangan ninyo at mga requirements sa pag-aalaga po ng crayfish. May papayo ko po sa mga newbie o gusto magsimula ng crayfish farming. Number 1, dapat po meron talaga kayong puhunan. No, ibig sabihin, meron po kayong magandang mabibiling lalagyan nila. Dahil po, ang crayfish po, kung dumadami po ang crayfish, kung nanganganak po ang crayfish, nanganganak din po ang aquarium. Sabihin, dumadami po kasi sila. So, for example, yung isang crayfish po, nanganak po siya 500. So, you need to buy trapal pan. Paano kung nanganak pa po yung isa? So, another trapal pan po. Habang dumadami po sila, at yung sa trapal pan nyo po, may 500 na sila ron, kailangan nyo po ulit silang i-quadro-quadro. So, kailangan nyo po ng marami talagang lalagyan, maraming oxygen, maraming hides, at maraming pagkain. So, kailangan nyo po siya pagkukulan ng puhunan. Ang good news naman po, hindi naman po biglaan. Hindi naman dahil nabutis sila ngayon, bukas manganganak na. So, meron pa po kayong 2 buwan para po maiprepara nyo po yung mga additional kulungan at oxygen at hides na gagamitin po nila. Maraming salamat mga kaunlad sa pagsubaybay ng ating series ng crayfish farming indoor setup. Sa mga interesado po, PM nyo lang po ako, i-message ako sa aking fanpage, ARC Boss Plants TV. Meron na rin po sa screen ang aking cellphone number na pwede po ko kayong tulungan 24/7 para po kung meron po kayong gustong malaman, i-assist ko po kayo, ako po mismo. At sa mga tao na gusto po magpa-seminar sa inyong mga barangay, sa eskwelahan o sa inyong kumpanya, i-contactin nyo lang po ako. Maraming pong salamat.
So, dito po sa Pets at Iba Pa ng Agri TV.